Nagsimula ang serye ng mga reklamo laban kay Duterte noong huling bahagi ng 2024 kung saan ilang grupo at individual ang naghain ng magkakahiwalay na impeachment complaints. Noong 5 ng Pebrero 2025, umabot ito sa puntong na-impeach siya ng mababang kapulungan matapos makuha ang sapat na bilang ng boto mula sa mga mambabatas. Ang mga pangunahing aligasyon ay ang kinabibilangan ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, pang-abuso ng kapangyarihan at betrayal of public trust. Gayunpaman, hindi agad umusad ang proseso tungkol sa isang buong paglilitis. Na magsimulang umakto ang Senado bilang impeachment court noong Hunyo 2025, ibinalik ang kaso sa Kamara dahil sa mga isyong legal at procedural. Kalaunan, noong Hulyo 2025, naglabas ng mahalagang desisyon ang Korte Suprema na nagdeklara na ang impeachment ay unconstitutional dahil lumabag ito sa tinatawag na one-year bar rule, isang probisyon na nagbabawal sa higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Dahil dito, tuloy ang nahinto ang proseso at walang naganap na trial sa Senado. Mahalagang linawin na ang desisyong ito ay hindi ipag-absuelto kay Duterte sa mga paratang. Sa halip, binigyan din ng Korte Suprema ng usapin ay nasa wastong proseso at hindi sa merito ng mga aligasyon. Pagsapit ng 2026 matapos ang paglipas ng one-year ban, muling nabuhay ang mga panawagan para sa impeachment. Noong Pebrero 2026, ilang bagong reklamong inihain laban sa kanya na muling umikot sa parehong mga issue tulad ng umano'y korupsyon, maling paggamit ng pondo at paghandla sa oversight ng Kongreso. Kasabay nito, lalo pang uminit ang politika dahil sa lumalalang hidwaan sa pagitan niya at ni Ferdinand Marcos Jr. na dati niyang kaalyado ngunit ngayon tinuturing na karibal sa hinaharap na halalan. Noong Marso 2026, nagsimula na ang formal na pagdinig sa House Committee on Justice kaugnay ng bagong impeachment complaint. Kapansin-pansin na hindi dumalo si Duterte sa nasabing pagdinig at pinuna ng kanyang kampo ang proseso bilang umunoy politikal kaysa nakatuon sa kapakanan ng publiko. Ang ganitong hakbang ay lalo pang nagbigay din sa tensyon sa pagitan ng kanyang kampo at ng mga kritiko. Dagdag pa rito, hindi lamang impeachment ang kinakaharap ni Duterte. May mga hiwalay ding kasong kriminal na isinampa laban sa kanya kabilang ang plunder at graft na may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds na umaabot sa daang-daang milyong piso. Ang mga kasong ito ay nagpapalalim sa usapin ng accountability at nagpapakita na ang laban ay hindi lamang nasa larangan ng politika, kundi pati na rin sa batas. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang isang makapangyarihang figura sa politika. Inihag pa nga niya ang kanyang planong tumakbo bilang Pangulo sa 2028, isang hakbang na lalo pang nagpapataas ng stakes sa kasalukuyang mga usapin. Mahalaga ito dahil kung siya ay mahatulan sa impeachment, maaari siyang mawalan ng karapatang tumakbo sa anumang pampublikong posisyon. Si Sara Duterte, na kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas at dating alkalde ng Davao, ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kontemporaryong politika ng bansa. Sa paglipas ng kanyang karera, ilang issue at kontrobersiya ang umusbong na nagbigay ng iba't ibang pananaw tungkol sa kanyang pamumuno at pagkatao. Isa sa pinakamaagang kontrobersiya na kinharap ni Duterte ang insidente noong 2011 kung saan nasangkot siya sa pananakit sa isang sheriff sa loob ng korte sa Davao City. Ang pangyayaring ito ay naitala sa video at kumalat sa media na nagdulot ng kritisismo hinggil sa kanyang pag-uugali bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bagamat ipinaliwanag niya na ito ay bunsod ng emosyon at pagnanais na mapanatili ang kaayusan, nanatili itong isang mahalagang punto ng diskurso tungkol sa kanyang temperamento at leadership style. Sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City, may mga ulat at puna tungkol sa umunoy striktong pamamalakad at koneksyon sa mga pulisya ng kanyang ama, partikular sa usapin ng kampanya laban sa droga. Bagamat walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga extrajudicial killings, ang kanyang pagiging bahagi ng isang administrasyon na madalas batikusin sa isyong ito ay nakakaapekto sa pananaw ng ilan sa kanyang mga pamumuno. Noong siya'y tumakbo at nanalo bilang pangalawang Pangulo noong 2022, muling sumiklab ang ilang issue kabilang kanyang desisyon na tumakbo kasabay ni Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng isang political alliance. Si Sara Zimmerman Duterte Carapio, mas kilala sa tawag na Inday Sara, ay isinilang noong 31 ng Mayo taong 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng dating flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Bago pa man maupong Pangulo ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, una nang gumawa ng ingay si Sara dahil sa panununtok nito sa isang pulis sa harap ng publiko. Bata pa lamang siya ay taglay na niya ang katapangang ito at pagiging independent, kaya naman madalas silang nag-aaway ng kanyang ama noon dahil sa madalas na umuwi ito ng 10 oras ng gabi noong siya pa ay nag-aaral. Gayunpaman, itinuturing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Sara bilang kanyang pinakapaboritong anak.
Si Sara Duterte ay kasal na mula pa noong taong 2007 sa kanyang kapwa-abogado na si Manasseh Carpio. Mayroon silang 2 anak at isang adopted daughter. Ang kanyang asawa na si Manasseh na legal counsel ng Lapanday Food Corporation ay pamangkin ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales at ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nag-aral sa San Pedro College si Sara at kumuha ng kursong Bachelor in Science in Respiratory Therapy at nagtapos noong taong 1999. Sa kanyang inaugural speech noon bilang mayor ng Davao, nabanggit niya na nais talaga niyang maging isang pediatrician at hindi isang politician. Kumuha naman siya ng kasong abogasya sa San Sebastian Recoletos at nagtapos noong taong 2005. Taong 2006 naman nang maipasa niya ang kanyang bar exam. Naging isa din siyang reserved officer ng Armed Forces of the Philippines na may ranggong colonel. Siya ang kauna-unahang babaeng alkalde na naihalal sa kasaysayan ng politika sa Davao City at siya ring pinakabata. Una siyang maupo bilang alkalde ng Davao mula taong 2010 hanggang 2013. Pinalitan niya sa pwesto ang kanyang ama noon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang namang naging vice mayor. Tinalo niya ang nooy mahigpit na kalaban ng kanyang ama na si dating House Speaker Prospero Nograles noong 2010 election. Isa din si Inday Sara sa siyam na elected governor ng Philippine Red Cross noong taong 2014. Noong taong 2015, kasama ang kanyang mga kapatid, nagpakalbo si Inday Sara bilang paraan ng paghihikayat nila sa kanilang ama na tumakbo sa pagkapangulo na ginawa naman talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nanalo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas noong 2016 presidential election. Muling tumakbo sa pagka-alkalde si Inday Sara noon ding taong 2016 at muli na namang nanalo habang vice mayor naman niya ang kanyang kapatid na si Baste Duterte noon. Tulad ng kanyang ama, mahilig din si Sara sa mga motor at madalas na lumilibot sa ilang lugar sa Davao ng nakamotor na parang isang tipikal lamang na residente ng probinsya. Ang kanyang buhay politika ay hindi na lamang umikot sa probinsya ng Davao. Noong taong 2018, isa siya sa mga tumulong para mapatalsik si Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Matatandaan na nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Inday Sara at Alvarez dahil sa pag-iingay ni Alvarez na oposisyon umano si Inday Sara, bunsod sa pangunguna nito sa pagtatatag ng partidong hugpong ng pagbabago sa halip na umanib sa partido ng kanyang ama na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Pero ayon mismo kay Sara Duterte noon, may basbas ng kanyang ama ang pag-anib niya sa bagong partido. Buwelta pa ni Sara noon na mas maganda sana ang lagay ng Pilipinas kung hindi si Alvarez ang House Speaker. Noong taong 2019, naging in-demand sa mga tumatakbong senador ang partidong hugpong ng pagbabago para i-endorso sila. Dahil sa dami ng mga nais na magpa-endorso sa partido, 13 senador ang inendorso ng partido kahit na 12 lamang upuan sa Senado. Siya mula sa 13 senador ang nanalo na nagpahina sa kanilang oposisyon na partido. Hindi kagaya ng kanyang ama na nangako noon na kailanman ay hindi siya bibisita sa Amerika dahil sa mga kritisismo na natanggap nito mula doon na may kinalaman sa kampanya ng dating Pangulo laban sa ipinagbabawal na gamot. Bukas naman ang pintuan ni Sara sa mga foreign activities. Sa katunayan, noong taong 2021, dumalo si Sara Duterte sa Department Leadership Program sa Washington sa bansang Amerika. Matatandaan din noon na sinamahan ni Inday Sara ang kanyang ama sa mga official state visit nito sa iba't ibang mga bansa tulad ng China, Israel, Japan at marami pang iba. Si Sara ay mula sa makapangyarihang pamilya ng Davao. Ang kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte isa sa mga hindi malilimutang naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang mga nagawa. Subalit si Sara Duterte ay may sariling pamamaraan bilang ika-15 Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagpaurong sulong noon ang desisyon ni Sara kung tatakbo siya sa pagka-Vice-Presidente hanggang sa nahimok siya at naging vice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at parehong nagtamo ng landslide victory. Ilang araw lamang lumipas mula nang siya ay mahalal bilang vice, inilagay siya ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang Secretary of Education.